What's up, guys? Ito ang part 13, episode 18 ng ating Chinatu series. Kung hindi mo pa napapanood ang ating mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na at magsimula. Sa loob ng gym, bumili ba mga kasama ni Taiki dahil tila mas gumaling si Yusa, at pakiramdam nilang walang makakatalo dito, maski second year pa. Natapos ang laban ni Yusa at dinurog lang niya ang kalaban, pero nagtataka ang kasama niya dahil parang hindi gaanong siniseryoso ni Yusa ang mga kalaban niya. Kaya sinabi ni Yusa na nagtitipid siya ng lakas para nasa kondisyon siya kapag nilabanan si Haryu. Pero maya-maya, tinawag si Yusa dahil may laban na ulit siya, at ang kalaban niya ay si Taiki. Tila hindi alam ni Yusa kung sino si Taiki at hindi man lang niya naalala na naglaban sila sa Inter-High. Natulala si Taiki habang iniisip ang mga matitinding ensayo niya para sa pagkakataong ito. Sabay sigaw siya ng malakas, tila ganado at sobrang focus. Nagsimula na ang laban, at si Hina ay nakaabang para manood, pero tila nahihiya dahil sabi ng kaklase niya na i-cheer niya si Taiki. Dalawang isip si Hina dahil nahihiya siya kay Taiki. Sinabi pa ni Hina, ayaw ko nang makita si Taiki na malungkot kagaya noon, pero hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Kaya sinabi ng kaklase niya, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Ang importante ay nanunood ka at nakasuporta sa kanya. Kaya agad gumapang si Hina patago para makapanood. Maijing nanunood si Hina habang kinakabahan sa bawat hampas ng dalawa, pero nagulat siya at natulala nang makita niya si Chanotsu na nanunood din kay Taiki. Habang nanunood, napasigaw si Chanotsu dahil nakascore na si Taiki ng 2 beses. Kaya napatakbo si Nagisa at agad na nagtanong kung sino ang pinapanood niya. Agad naman itinuro ni Chanotsu ang court nila Taiki. May biglang pumasok sa isip ni Nagisa at napatango, hindi ako sure, Chanotsu, pero noong birthday mo, bago mo pinatay ang tawag, may narinig akong boses ng lalaki, at kaboses niya yun. Nagde-date siguro kayo ng Taiki na yan, ano? Kaya todo support ka para manood? Ay, wag ka nang mahiya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Si Chanotsu naman ay namula at sobrang nahiya. Pero agad niyang inamin, ang bahay na tinitirhan ko ay kina Taiki, dahil magkaibigan ang mga nanay namin. Halos mabaliw si Nagisa sa narinig at sinabing, tanga ka ba? Alam mo bang hindi normal yun? Tumira ka at umastang normal sa bahay ng isang binatang lalaki. Paano kung may kakaibang mangyari? Sobrang lakas ng boses ni Nagisa at kung ano-ano ang pinagsasabi niya na halos marinig na ng mga player. Agad namang tumanggi si Chanotsu at sinabing, walang mangyayaring kakaiba sa amin. Pero agad ding pumasok sa isip niya ang mga romantikong pangyayari sa pagitan nila ni Taiki, kaya natulala na lang si Chanotsu ng matagal at napapaisip. Pero hindi kumbinsido si Nagisa sa sinabi ni Chanotsu na walang mangyayari. Kaya agad na lang niyang sinabi, hindi ko alam ang sitwasyon ninyong dalawa, pero sana sinabi mo sa akin ito ng mas maaga. Ngumiti si Chanotsu at nag-sorry. Mas tumindi ang laban, pero lamang na si Yusa ng 3. Kaya si Chanotsu ay napatulala at kinakabahan para kay Taiki. Nagpatuloy pa ang laban, at talagang pinahihirapan ni Yusa si Taiki. Kaba na ang mga kasama niya, pero si Haryu ay seryosong nanunood at sumisigaw kay Taiki ng mga gagawin habang tinatakot ito. Nabigla si Kalbo at sinabing, easy ka lang kay Taiki, Haryu. Pero seryoso si Haryu at napaisip, kahit na practice match ito, kapag hindi ka nag-improve dito, Taiki, mapag-iiwanan ka na naman. Hirap na si Taiki, tila wala ng lakas, at nagsimula ng magduda sa sarili. Sinabi niya sa isip, gusto kong suntukin ang sarili ko noon dahil katapang ko pang sinabing aabot ako sa Inter-High, pero kailangan kong maabot ang level ni Yusa, o mas magaling pa. Sinabi pa ni Taiki na noong nanalo siya ng isang set kay Haryu, mas ginanahan siya. Pero nang ipinakita na ang resulta sa Inter-High, nanunood lang si Taiki. Masaya siya para sa kanila. Nakaabot ang lahat sa Inter-High, siya lang ang naiwan. Pero masaya pa rin siya para sa kanila. Gayunpaman, may bahagi sa puso niya na hindi mapakali. Naputol ang iniisip ni Taiki nang biglang pumasok sa isip niya si Hina. 11-17 ang score nila. Sa kabilang banda, nag-alala si Nagisa kay Taiki at napatanong, okay lang kaya siya? Para kasing self-destruct ang laro niya ngayon, tila nag-all out siya na parang buhay na ang nakataya.
Nagsalita si Chanotsu at sinabing, okay lang siya, sigurado ako. Hanggat gumagalaw ang paa niya, lalaban pa siya. Todo bigay si Taiki kahit dinudurog na siya ni Yusa. Pilit niyang hindi mawala ng lakas ng loob dahil naiisip niya si Chanotsu. Sinabi ni Taiki sa sarili, noong malungkot si Chanotsu, masaya ako dahil sa akin siya agad nag-relay. Kaya pinasaya ko siya. Pero, sino ba ako para sabihin yun? Biglang umatake si Yusa. Nabigla si Taiki, nadulas siya, at dahil dito natalo siya sa first round. Nag-alala sina Chanotsu at Hina para kay Taiki, may halong lungkot para sa kanya. Pero agad tumayo si Taiki para muling lumaban, habang si Yusa naman ay seryosong nakatitig sa kanya. Nagsimula ang second round. Sa umpisa pa lang, ramdam ng lahat ang matinding palitan ng dalawa. Pero si Taiki ay halos mag-collapse na, papalapit na siya sa limit niya. Sobrang nag-alala si Hina para kay Taiki. Napatango pa ang isang kaklase nila at nagsabi, napakahirap pala ng badminton. Sobrang nakakapagod, kasi kailangan mong mabilis gumalaw. Samantala, si Hina ay napaisip habang pinanunood si Taiki. Sinabi niya sa sarili, ang Taiking kilala ko, kahit gaano kahirap at anuman ang nasa harap niya, masaya niyang haharapin ito, at lalagpasan. Pero iba ang Taiki na pinapanood ko ngayon, dahil ngayon ko lang siya nakita na ganito, nasabi ito ni Hina, dahil tila wala siyang nakikitang ngiti o saya kay Taiki. Sobrang seryoso ito, at may halong gigil. Umiscore si Taiki, pero out ito. Kaya sobrang nadismaya ang teammates niya, iyon na sana ang chance niya. Samantala, si Taiki naman ay naiinis habang naghahabol ng hininga sa sobrang pagod, habang si Yusa ay nakatitig lang sa kanya. Si Chanotsu naman ay malungkot at sinabing, alam na alam ko kung gaano siya mag-practice araw-araw. Noong una ko siyang makita sa gym, akala ko nagkakataon lang na andoon kami pareho, pero hindi. Totoo, araw-araw siyang nandoon. Kahit sino pa ang mauna sa kanya kinabukasan, mas aagahan pa niya ang punta. Nagpatuloy si Chanotsu, kahit na sinabi mo sa akin, Taiki, na simula middle school pinapanood mo na akong mag-practice araw-araw, ganoon din ako sa'yo. Una pa lang, maski sa middle school, pinapanood na rin kita mag-practice. Todo sigaw ng suporta sina Haryu at ang iba pang teammates para kay Taiki. Binibigay ni Taiki ang lahat, at sa wakas, nakita na rin niyang nahihirapan si Yusa, hingal na rin ito. Napaisip si Yusa, parang may mali, pabilis si Taiki kahit sobrang pagod na siya. Sumigaw si Chanotsu, umulan man o umaraw, anuman ang problema, alam kong lalagpasan mo yan at magpapatuloy ka, Taiki. Bumilib ang lahat dahil dikit na dikit ang final game nilang dalawa. Pati ang mga teammates ni Yusa ay napahanga at nasabi, mukhang na-awaken natin ang player na yan. Dati, hindi man lang siya isang notable na player, pero ngayon, mukha tayong may panibagong matinding kalaban sa susunod na Inter-High. Napansin din nilang sobrang saya ni Yusa dahil sa magandang laban na ibinigay ni Taiki. Palitan ang dalawa, tila nasasalo nila pareho ang bawat atake. Bilib na bilib ang team ni Taiki dahil nakakasabay na siya kay Yusa. Napaisip pa si Kalbo, baka manalo si Taiki. Seryosong seryoso si Taiki, kahit anong ibato ni Yusa, nasasalo na niya. Ibinigay niya ang lahat sa isang tira, at biglang, nagulat si Yusa. Nagpalakpakan ang lahat at sumigaw ng malakas, nanalo si Taiki sa final round. Sigawan ng mga kaklase ni Hina sa sobrang saya, pero si Hina ay tumayo at nagyayang mag-practice. Tinanong siya ng kaklase, ha? Wala ka man lang sasabihin sa kanya? Pero hindi sumagot si Hina, dumiretso lang ito sa paglakad. Nagkamayan sina Taiki at Yusa, pero biglang sinabi ni Yusa, hoy. Hindi pa ako kontento. Nagulat si Taiki, kaya inaya niya ulit ng isang round si Yusa. Pero pinigilan siya ni Haryu at sinabing, ulul, sobrang pagod ka na. Ikaw din, Yusa, magpahinga ka para harapin ako. Sa likod ng gym, masayang masaya si Taiki habang sinasabi, naubos ako doon. Nag-move forward na ba ako? Sabay sigaw, nanalo ako. Pero nagulat siya nang may biglang nagsalita. Magkakasakit kapag dyan ka natulog. Pagtingin niya, si Chanotsu ito. Agad siyang tinanong nito, kaliwa o kanan? Ano pipiliin mo? Pinili ni Taiki ang kanan. Agad inabot ni Chanotsu ang tubig, sabay upo sa tabi ni Taiki. Natawa si Taiki dahil pareho lang naman ang mga kamay ni Chanotsu. Kaya naisip niyang biro lang ang pagpili sa kaliwa o kanan.
Pero agad sinabi ni Chinatsu, hindi pareho yan. Kaya kita pinapili, kasi ang kanan kong kamay may good luck charm. Agad namang ininom ni Taiki ang tubig at sinabing, kaya pala gamaan pakiramdam ko, Napaisip siya sandali bago muling nagtanong, bakit kaya pagtapos mag-exercise, hindi matamis ang tubig? Pero pag hindi ka nag-exercise, matamis. Pagod ka lang kasi ngayon, sagot ni Chinatsu. Napansin ko rin kanina na sobrang pinagpawisan ka, kaya naisip ko na kailangan mo ng tubig. Biglang napakamot si Taiki. Sorry, nakita mo akong ganon. Ano ka ba? Ang astig mo kaya kanina, sagot ni Chinatsu. Natulala si Taiki saglit bago ngumiti. Thank you. Isa ka rin sa dahilan kung bakit ako nanalo. Nakikita kitang nagpupursige mag-ensayo araw-araw at binibigay ang best mo sa bawat laro. Kaya ginawa ko rin ang best ko, at mas gagalingan ko pa sa susunod. Ngumiti si Chinatsu habang nakatitig kay Taiki. Biglang may tumugtog na kanta sa gym, kaya sandali silang natahimik para makinig. Ilang saglit pa, biglang kumanta si Chinatsu. Natulala si Taiki saglit bago pabirong sinabi, wow, ang pangit mo pala kumanta. Nakakagulat. Agad namang nahiya si Chinatsu. Kasar ka naman, nagmo-moment ako, Mas lalong natuwa si Taiki dahil nakikita niya ang mga side ni Chinatsu na hindi nito ipinapakita sa iba. Maya-maya, tinanong siya ni Chinatsu, ikaw, magaling ka bang kumanta, Taiki? Sakto lang, sagot ni Taiki, pero hindi siya pinaniwalaan ni Chinatsu. Imposibleng sakto lang, sagot ni Chinatsu, kaya agad nagdagdag si Taiki, si Kasahara. Imposibleng kumanta sa harap ng madaming tao. Si Haruo, magaling din, pero si Hina talaga ang sanay humarap sa maraming tao at magaling kumanta. Sumagot si Chinatsu, oo nga, no. At saka nga pala, nakita ko si Hina kanina. Nanunood din siya. Biglang namula si Taiki nang maalala niyang inaya siya ni Hina maghalikan. Dahil doon, agad niyang iniba ang usapan para hindi makahalata si Chinatsu. Tungkol nga pala sa roleplay natin, tanong ni Chinatsu. Ayos lang. Sobrang solid. Napakaganda nito, sagot ni Taiki. Talaga, aabangan ko yan at panunuorin ko. Pero nang banggitin ni Chinatsu ang tungkol sa kiss scene, biglang nagpanik si Taiki. Hindi ko gagawin yun. Pasiga niyang sabi. Ano bang role mo doon, Taiki? Tanong ni Chinatsu, pilyang nakangiti. Stage director lang ako, sagot ni Taiki habang nagpapanik. Pero bago pa siya mapiga ni Chinatsu ng sagot, may tumawag na sa kanya. Agad siyang tumayo at nagpaalam, iniwan si Chinatsu na nakatulala habang pinapanood siyang lumayo. Kinahapunan, pauwi na ang kabilang team nang abutan ni Taiki si Yusa. Oy, naiwan mo na naman yung wallet mo. Inabot niya ito kay Yusa. Kinuha naman ni Yusa iyon. Pero bago umalis, tinawag niya ang pangalan ni Taiki. Nagulat si Taiki. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may bigat ang pagtawag na yon. Habang papalayo si Yusa, napaisip si Taiki. Mananalo ako sa totoong match. Sabay pinanggako niya yon sa sarili niya. Sa kabilang banda, bad mood si Haruo. Halata ang inis sa mukha niya, lumalabas kasi nanatalo pala siya kay Yusa kanina. Hindi niya matanggap. Kinagabihan. Paulit-ulit na tumatawag ang nanay ni Taiki para kumain, pero walang sumasagot. Tulog na pala siya, sobrang pagod sa laban. Sa panaginip niya, bumalik ang eksena ng pagkapanalo niya kay Yusa. Pero mas exciting dito, may supportive girlfriend pa siya, si Chinatsu. At bilang reward, bibigyan siya ng victory kiss. Pero bago pa lumapat ang labi ni Chinatsu, biglang hinayla siya ni Hina. No way! Hindi ako papayag, sabay halik sa kanya ni Hina. Dahil sa kaba, biglang nagising si Taiki. Anong klaseng panaginip yun? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tatlong ito? Sobrang exciting ng mga susunod na ganap sa ating Chinatsu series. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.